Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay wala pang isang taong pari. Kaya nung minsan, sabi sa akin ng isa sa aking kaibigan, alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na pari ka na. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala kasi minsan ako din naman. Hindi pa rin ako makapaniwala at hindi pa rin nagsisink in sa akin talaga. At meron pong isang pagkakataon pa. Sabi sa akin ng aking mga magulang, saan na itatawag namin sa iyo? Anak ka namin, pero pari ka na. Father ba? Mga kapatid, alam niyo po, tayong mga Pilipino, we are very family-oriented and have close family ties, isn't it? At hindi po natin may pagkakaila iyan. To the point na minsan, kahit mali na, basta ka mag-anak natin, ipagtatanggol at ipagtatanggol natin yan. Guilty po tayo doon. Pero, isn't it that there are also times when our family members as well are the first doubters of our abilities? Sometimes, they are the ones who fail to believe in us. At many times, they are the first ones who do not trust us. Noong ako po ay nag-uumpisa pa lamang sa seminaryo, parang medyo ayaw yata nung aking tatay na magpari ako. So it's not because he doubted my abilities. Pero kasi ako po ay mag-isang lalaki at siya din po ay mag-isang lalaki sa kanilang magkakapatid. Pero eventually, natanggap naman na rin po niya kasi wala na siyang no choice. If ever you feel rejected, outcasted, or ostracized, dear brothers and sisters, don't worry, kasi Jesus Himself experienced it too. Alam naman natin na sa paglilingkod ni Jesus sa kanyang public ministry, kung saan po siya nakarating. At ang daming pumupunta sa kanya, ang daming lumalapit, hihingi ng kagalingan, nagpapabless, humihingi ng miracles, at kung ano-ano pa, nagtuturo kung saan-saan. Crowds even flock to Him. But you know, ang irony po dito ay sa dinami-rami ng mga naniniwala sa Kanya at naniwala sa Kanya sa iba't ibang lugar, mismong pamilya at mga kamag-anak niya ang hindi nagtiwala sa Kanya. Instead, His family talked behind His back. Gusto pa nga nilang paalisin si Jesus. Siguro out of shame or embarrassment. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, sabi daw ng mga kamag-anak, si Jesus, yung karpintero, anak nung karpintero din, anak ni Maria, kilala namin yan eh. Anong ginagawa niya sa templo? Nagtuturo. Kilala namin yan. Paanong nakakapagturo sa simbahan yan? Saan ang galing yung husay niya? Pawiin nyo na nga yan, nakakahiya. Baka nabubuang-buang lang yan. Baka may sapi lang yan, sabi pa. And they even thought that he is out of his mind. Nasisiraan lang yata ng ulo o ng bait yan. You know, dear brothers and sisters, there will be times in our lives when it becomes very difficult to trust ourselves because the people around us
and sometimes even our families doubt our abilities and capabilities. Totoo po yan. Many people will reject us. And ang mas masakit doon, even our closest friends can doubt us. Mangyayari po iyan. However, let us always remember that even if everyone doubts, rejects, or does not believe in us anymore, and sometimes even if we ourselves doubt our very selves, let us remember what God said sa atin pong ikalawang pagbasa. Sa English, sabi, "My grace is sufficient for you. For in weakness, power reaches perfection." Sapat yung aking biyaya na ipinagkakaloob sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Dahil sabi ni San Pablo, sa tuwing ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. There is a prayer and song by Saint Ignatius of Loyola. Sabi niya, "Give me only your love and your grace. That's enough for me. That's enough for me." Okay na ako dun. Sapat na iyon. And with this, we can conquer everything, kahit anong rejection pa yan. Amen.